Magandang hapon mga kapanalig. Welcome sa programang Usapang KKK, Kalusugan, Kagalingan, at Kagandahan. Ako po si Ivy at kasama natin si Dr. Irene Lim. Para po sa inyong mga katanungan, maaari po kayong mag-text sa 0922-875-2899, 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Para po sa may mga YouTube at Facebook, pwede niyo po hanapin si Doc. Type niyo lang po ang Dr. Irene Lim. Gandang hapon, Doc. Magandang hapon po muli sa inyong lahat at welcome po sa ating talakayan sa Usapang KKK. Ang inyo pong lingkod, si Dr. Irene Lim, ang magbibigay na naman po sa inyo ng panibagong kaalaman. And always remember that knowledge is power. Ligtas ang may kaalaman. And when you lose your health, you will lose everything. Para sa announcement po natin, maagang pamasko po sa inyo ang ating hong promo package. Malaki po ang madi-discount ninyo. Tsaka pag nag-avail ho kayo ng promo, libre na po ang consultation. So ang promo package po natin is detox program plus blood cleansing. Meron hong package na kasama ang vector scan, meron naman din hong hindi included ang vector scan. But of course, I encourage you, ang kuhanin nyo po yung kasama ang vector scan. It is because marami ho kayong sakit na mafa-find out sa sarili ninyo na hindi nyo po alam dati. Especially yung mga may lahi ng cancer, wala pa ho kayong cancer, madidetect na ho ng vector scan. Plus, yung may mga lahi ng stroke, heart attack, makikita nyo po ang circulation nyo sa brain and sa heart. Kaya, maaagapan nyo po, of course. Yung atin pong IV laser, halos naka 50% discount po siya. Isa ho ito sa blood cleansing na ginagamit natin sa blood cleansing po. Ang laser IV ho natin is one of the latest from Russia. Tricolor po ito. Yung mga iba hong nag-o-offer niyan, yung luma po, which is red light lamang and made in Taiwan lang po. Hindi siya original. So, ito hong ating laser is tricolor. So, para saan ho ba yung mga kulay na yan ng ilaw? Red light is for chi and circulation, and blue light is for tumor, cyst, and also kills all kinds of microorganism, and green light is for boosting the immune system and oxygenation. And ang laser ho natin is properly calibrated, kinakalibrate po yan. Yung mga iba ho, pag red light lang, pag hindi ho yan nakakalibrate, mali ho ang spec niyan. So, hindi ho masyadong effective. And ayun po, so pwede na ho kayong mag-prepaid ngayon pa lang. Kahit hindi nyo pagagamitin, basta naka-prepaid na ho kayo, hindi na ho kayo masasarhan ng promo. And pwedeng later nyo na ho gamitin yung promo package ninyo pagka may time na ho kayong gamitin. Daig ho ng maagap ang masipag. Ang tatalakayin po natin sa hapong ito ay tungkol po sa white flour and obesity. Bakit kaya? Ano ho bang koneksyon ng puting harina at obesity, yung pagtaba ng tao? Actually, marami ang hindi nakakaalam niyan. Pag sinabi ho nating refine, ang white flour refine na po yan. So, it is made from removing, kaya ho sinabing refine. They remove already the bran, which is the outermost layer of the grain, and the germ, which is the innermost lining ng grain. And ang naiiwan lang ho is the endosperm, which is the middle part. Ano ho ba ang laman ng endosperm? Ang endosperm ho, lahat po ng laman yan is starch. And ano ho ba yung starch? Pag tinunaw ho ang starch, metabolize siya ng katawan natin, the end product is what? Sugar. So isipin nyo, lahat po ng gawa sa puting harina, ano-ano ho ba yun? Tinapay, cakes, pastries, cookies, pasta, biscuits, pizza crust, donuts, lahat po yan ay gawa sa refined white flour
products. Noon po, noong unang panahon, ang mga tao slim kasi hindi pa naman ganun karami ang different kinds of refined white flour products. Hindi pa ganun. No? Ngayon ay kahit saan ka tumingin, ang sasarap tignan. So ang tao, instead na kumain ng basic food, which is rice, viands, minsan nabubusog na sa kakakain niya mga cakes na yan and cookies na yan. Sa isang araw, hindi makakatikim yan kahit pandesal na lang, di ba? So, yung tinanggal which is the bran, it contains the fiber and multivitamins. Yung pinaka-innermost, which is the germ layer, ando doon yung protein and vitamins. Yung naiwan which is just starch, the end product is sugar, puro asukal po, puro pampataba. Ano ba ang nakatataba? Sugar. So, hindi na siya masustansya. Wala na siyang sustansya. Puro sugar na lamang po ang laman. Pagkatapos, ginawa pa siyang cake. Nilagyan pa ng icing. Di sugar na nga lang nilagyan pa ng pampatamis. Kaya, sobra-sobra sa tamis. At puro taba ang idudulot niyan sa atin. And nawala na yung nutrition. So, itong process nito, pagre-refine ng white flour products, it results in a finer texture. Siyempre mas pino, mas lighter ang color, so mas maputi. But it also removes some of the nutrients. Okay? And of course, sabi nga natin, mas lower na ang nutrients compared to a whole grain. So, ang whole grain contains carbohydrates, protein, vitamins, and minerals. But ang refined white flour products, ang only nutrient niya is sugar. Now, of course, ang white flour po is stable in baking and cooking. And ito ginagamit to make a wide range of products na binanggit natin, including bread, pastries, cakes, cookies, pasta, and more. Its fine texture and ability to create a light, fluffy texture makes it popular in this application. Kaya popular siya, gustong-gusto ng tao kasi masarap at pinong-pino pag ginawa yung product, and of course, it tastes good. And ganito yun. To compensate for the loss of nutrients, nawalan ng sustansya during the refining process, some white flours are enriched. Ine-enrich na lamang po. Ine-enrich at fortified with nutrients such as iron and B vitamins, such as thiamine, B1, riboflavin, B2, niacin, and folic acid to help improve its nutritional value. Dinadagdagan na lang ng artificial vitamins. While ang white flour po o puting harina is versatile and widely used, it lacks already the fiber and nutrients which is found in a whole grain. Consuming too much refined white flour products may lead to a diet that's low in essential nutrients and fiber. Wala na sustansya at wala na fiber. At marami health experts nagre-recommend ng pag-i-incorporate ng whole grain into one's diet for better nutritional balance. Now, kung gusto ma-maintain ang more nutritional diet, kailangan we need to use whole flour or other whole grain flour as alternative kesa sa refined white flour in the recipe. Ito flours na to, mas na-retain ang bran and germ, providing more fiber and nutrients. Ang isa pa importante to note that ang puting harina contains gluten, which can be problematic sa mga individual na may gluten sensitivity or celiac disease. Para dun sa may mga gluten-related conditions, alternative flour such as rice flour, almond flour, or coconut flour, yun ang mas magandang gamitin nila. And store white flour in an airtight container in a cool, dry place to maintain its freshness.
O kasi di ba ang white flour madali ho siyang tubuan ng bukbuk, di ho ba? So sandaling oras lang makikita nyo may mga gumagapang na hong insekto. So kailangan properly stored siya. Now, isa pa hong disadvantage is bukod sa nutritional deficiency, nagkokoso ito ng blood sugar spikes. Refined white flour products ay meron hong mataas na glycemic index, which means it can cause rapid spikes in blood sugar level when consumed. So, ibig sabihin ho, galing sa sikmura, bigla ho ang taas ng pasok niya sa blood. So, this can lead to energy crashes and cravings for more high sugar and high carb foods. So, dahilan nga ho sa walang gaanong nutrients, puro ho sugar lamang, bukod sa nag-spike ho. Kasi pag nag-spike ang sugar, magi-spike din ho ang insulin, making us very much prone to acquired diabetes or type 2 diabetes. Now, yan hong pagkawala ng sustansya ng white flour products, mas magkukos ho yan ng cravings sa atin. Mas kumakain tayo ng puro matamis, mas mayat maya ho nagkikrave tayo for more food. Why? Kasi nga po, uulitin natin, pag walang masyadong sustansya ang nakuha ninyo, ang cells ninyo, galing sa kinain ninyo, nag-e-expect ho kasi siya na pag kumain tayo, yung cells natin will get nutrition at lalakas yung cells natin. But unfortunately, puro sugar lang ho. Hindi naman ho sugar lang ang nutrients. Ang hinihintay ho ng ating cells is what? Vitamins, minerals, protein, aside from carbohydrates. So wala ho yung iba, sugar lang. So hindi ho successful yung cells natin para lumakas. So uutusan niya ho uli ang ating brain to tell our stomach na gusto niya na naman ho ng pagkain. Gutom ka na naman. Why? Kasi wala silang nakuhang sustansya. Tinataas niya ho yung ghrelin hormone natin, which is the hunger hormone. And ibinababa niya ho yung leptin hormone, which is the anti-hunger hormone. Yan hong dalawang yan, ghrelin and leptin, dapat ho may tamang balance yan. But pag puro sugar ho ang kinakain natin, nawawala ho sa balanse. Tumataas si ghrelin, so lagi tayong gutom. Mas wala hong sustansya ang kinakain natin, mas lalo tayong nagugutom. Kaya ho, tumaas na yung sugar kasi tumaas, nag-insulin spike kayo, tataba pa ho kayo. Magkukos ho yan ng weight gain. Yung mabilis na rise and fall po ng blood sugar level caused by refined white flour products can contribute to weight gain over time because it can lead to overeating and mag-i-increase calorie intake ho tayo as well as storage ng excess calories as fat. O syempre ho, kakain ka ng matamis kasi gutom pa yung cells mo, humihingi pa. Yung sobra ho doon sa taas ng calories na yon, i-store ho ng katawan natin as fats. So, tataba. Ang digestive tissues ho natin, pagka lack of fiber, of course, it results in digestive problems such as constipation. Di ba? Kailangan natin ng maraming fiber para ho hindi tayo makonstipate. And ang fiber ho is important for maintaining regular bowel movement and a healthy digestive system, of course. Yung risk of chronic diseases tumataas po. It has been associated with increased risk of various chronic diseases tulad ho ng type 2 diabetes, heart diseases, and certain types of cancer. Now, regarding cancer, bakit ho mas prone kayo sa cancer pag mataba kayo, puro sugar ang kinakain ninyo compared to hindi ho sugary ang kinakain ninyo? Why? It is because yung receptor ng sugar mas plenty or mas marami ho sa cancer cell kesa sa ordinary cell. So kung ang dami-dami mong sugar products, so mas marami hong kakabit sa cancer cell kasi mas marami hong pagkakabitan. Okay? So mas less ho ang kakabit, ayun, magi-stick sa normal cell. So
mas prone ka sa cancer because ang pagkain ho ng cancer is what? Sugar. Okay? It will start with, domino effect ho yan eh. It will start with being obese. Pag naging obese na ho kayo, you are already high risk for type 2 diabetes and also for cancer. And later on ho, pagka mataba kayo, you are prone to what? Depression. So yan ho ang 4 na side effect ng pagkain palagi ng refined white flour products. Kaya magtataka kayo nung unang panahon, ang i-slim ho ng mga tao, bakit ngayon ang tataba? Wala hong tao ngayon na slim na hindi nagko-control ng diet. Noon ho hindi naman nagko-control ng diet ang tao eh. Yung natural nilang kain yun, pero very slim. So ngayon ho hindi. Pagka kinain ng tao yung gusto niyang kain, super obese. Para ho ma-maintain nila yung mga artista ho na magaganda ang katawan, nagko-control ho yan. Yung iba nga hindi kumakain ng rice eh. Para ho ma-maintain lang nila. Ibig sabihin ho, there's something wrong in what we are eating right now compared to before. And also, pag obese ka, prone ka na rin sa hypertension. So, marami hong sakit na makukuha tayo. And when we speak of refined white flour products, kasama ho dyan ang lahat ng puti. Puting kanin, puting asukal, puting, okay, nakalimutan ko, sorry, no? So, basta rice and sugar. Ang sugar po, mas maganda yung muscovado and cocoa sugar. Mababa ho ang sugar niya, no? And sa rice naman, di ho ba napansin ninyo, pagka nasa provinces kayo, kahit kumain kayo ng marami, yung rice parang hindi nakakataba, okay? Pero konting kain mo lang, tumataba ka. Why? Kasi yung kinakain nyo sa probinsya, hindi ho refined. Kaya ho, hindi siya nakakataba. So, yung kinakain nyo ho dito sa Maynila, refined na ho yung rice. And we always hear that what? Mas masustansya daw ang brown rice, red rice, and black rice. So, compare sa puting kanin. Bakit po kaya? Ano ang advantages and disadvantages, no? Sa glycemic index po, sa sugar, of course, ang white rice ho, mas mataas ang glycemic index. Ibig sabihin ho, magi-spike yung blood sugar level ninyo ng mabilis. Pagkakain nyo pa lang, andoon na ho agad, pasok na sa blood ninyo. O samantalang yung brown rice, red rice, and black rice, so mas lower ho ang glycemic index, which means that it has a milder impact on blood sugar level and provides longer lasting energy. Kaya ho pag naka-black, red, and brown rice kayo, mas matagal ho kayong magutom. Mas madali kayong mabusog kasi ho compact siya with complete nutrition. Mas matagal pa kayong magutom. So, which is better, brown, red, or black rice? Yung pinakamaitim ho, yun ho ang pinakamas okay. So, black rice is the most, pangalawa ho ang red rice, last po ang brown rice, no? Ang white rice, of course, siyempre ho, mas softer, mas fluffier ang texture, and mild ang flavor. Siyempre ho, itong brown, black, and red rice, nuttier flavor, and mas mas medyo matigas, mas ngunguyain ninyo. Kumbaga, in short, mas masarap ho ang white rice. Kaya marami hong tao ang hindi matolerate araw-araw ang pagkain ng brown rice. Kumbaga sa simula, they also want to eat healthy rice, but sa simula lang. Mga ilang araw ayaw na kasi hindi masarap, matigas. So of course sa cooking time, mas matagal ho lutuin ang brown rice. Mas kailangan ho, babad nyo muna sa water kesa ho sa white rice, wala na hong babad-babad, no? So, lagyan nyo ho ng konting olive oil para medyo lumambot. Isang patak lang ho, no, bago ninyo lutuin. Of course, sa sustansya ho,
Ang brown rice ay mas masustansya kasi nga ho, hindi pa yan ni-refine. Whole grain pa ho yan eh. Nare-retain niya yung bran layer and germ layer. Bran layer, nandun ho yung fiber, vitamins, B-complex, minerals, and yung mga magnesium, phosphorus, and selenium sa bran and sa germ layer. While sabi nga natin kanina, endosperm lang or middle layer lang, which is starchy, and end result ho nun sugar lang. Sugar lang ho ang laman ng white rice. Ayun, siyempre dietary fiber. Kailangan po natin yan for weight management, for diabetes, and also sa digestion para ho wag tayong ma-constipate. And also, mababa ang glycemic index ng brown rice. And of course, health ng ating puso, yung fiber and nutrients sa brown rice so can contribute to better health by helping to lower cholesterol level and reduce the risk of heart disease. Sa digestive system, syempre ho, mas healthy ang maraming fiber. And sa may mga diabetes, ang laki ho ng difference sa sugar level nila. Yung galing sa white rice tapos nag-shift sa brown, red, and black rice. Antioxidant. Siyempre ho, may antioxidant kasi nandoon yung vitamins and minerals. And siyempre ho, brown rice, red, and black rice, minimally processed siya. So, nare-retain ho yung natural nutrients. And of course, versatility. Brown rice can be used in a wide variety of dishes and recipes, making it a versatile and healthy addition to your diet. So, Ivy? Para doon po sa mga nais magtanong, mag-text po kayo sa 0918-837-4827. Welcome po muli sa Usapang KKK. Ako po si Ivy at kasama pa rin natin si Dr. Irene Lim. Dr. Nomin 6993. Good PM, Doc. Nabalikan at napakinggan ko po yung episode niyo regarding parasitism. Yung sa akin po, squamous cell carcinoma of the cervix, diagnosed last May 2022 by Pap smear. Di po ba virus daw ang cause ko? I refused biopsy na po at operation kasi pag di daw ako magpapakimo, wag na rin daw po ako magpa-opera as per conventional procedure. So almost 1 year na po ito. Ang ibig sabihin niya, di ba nabanggit ko na isa ang parasitism sa root cause. Tapos sinasabi niya virus. Ang cause nga ho ng cervical cancer is HPV, human papilloma virus. But ang punto ho doon, kahit na kayo may anong klaseng cancer, kay breast cancer yan, kay prostate cancer yan, ang pinaka root cause ho kung bakit kayo tinamaan ng HPV is parasitism, which is specifically a flatworm, Fasciola hepatica, yung aflatoxin ng mani, and isopropyl alcohol. So, yan ho ang gumagawa ng mga tumor cells. So, nagdo-double ho yan until it takes billions of cancer cells upon 8 years. Saka pa lamang yung ho yan, magkakabukol ang tao. So, yung HPV virus o human papilloma virus, yan na lamang ho ang nakikita outside na bukol. Pero paano kayo nagkabukol? Yung tatlong minention ko ang root cause niyan. And kahit kayo may HPV virus, kahit kapitan kayo niyan, kung wala kayo ng tatlo, hindi magiging cancer yan. No? Makakaya yan ng immune system ninyo. So walang tayong oras, so mangyari po lamang na kayo magpalista kung kayo ay magpapacheck up. So Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati, Salamanca Street Corner, Kalayaan Avenue, Makati City. So ang landmark ho natin is along Makati Avenue, yung corner General Luna Street. Kailangan lamang ho magpalista kayo ahead. Open ho kami even Saturday and Sunday and even holidays. Ay, mga numero. Pwede po kayong tumawag sa 546-9412, 0922-875-2899. Pwede rin po kayong mag-text sa 0925-896-1689 at 0917-810-6169. Prevention is better than cure and health is the best investment. Regaluhan niyo po ang inyong sarili ng pagpapacheck up para ma-auscultate namin ng likod ninyo
maagapan ho kung kayo ay may walking pneumonia. Marami hong pasyente walang simptomas, but when you auscultate the lungs, may crackles ho, so may pulmonya. Usually ho sa elderly and diabetic. And also, sasabayan nyo na ho ang regalo sa sarili ninyo ng pagpapavector scan para ho makita kung ano yung iba nyo pang sakit, lalo na ho kung may lahi ng cancer, stroke, and heart attack. And detoxification and blood cleansing program ho. So yan hong dalawang yan ang basic na magtatanggal ho sa root cause ng halos lahat ng sakit. May promo po tayo sa blood cleansing, detoxification, and vector scan, and sa laser IV ho natin. Until supply lasts. Tawag ho kayo sa 0922-875-2899 para ho i-inquire ang ating promo package. No? So, IV? Please like us on Facebook. Ang account po natin ay Klinika Medica 101. Maraming salamat mga kapanalig sa pakikinig sa amin sa hapong ito. Abangan niyo po muli kami bukas, alas 4 hanggang alas 4:30 ng hapon sa programang Usapang KKK. Kasama natin si Dr. Irene Lim. Ako po si Ivy at sumayin niyo ang katotohanan. Salamat po.